Isang mapagpalang araw muli at welcome. Kamusta kayo mga kababayan? Ay sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay January 8, 2026. Okay? At sa mga OFW, sana po kayo ay mag-ingat palagi, laging magdadasal. Okay? Para kayo ay protektahan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras. Ano man ang inyong ginagawa. Welcome ito po si Robert at sana po kung pwede baka po pwede pag-subscribe ang ating channel. Tayo po ay nagsisimula pa lamang at tayo po ay sana dumami. Okay? Bilang suporta po ninyo mga kababayan, kung pwede po makiusap, pag-support po ang ating channel. Okay? Mabuhay, okay? Mabuhay. Alam po sa ninyo ay kamakailan at least 2 days ago, no? Ay pinirmahan na po ni Pangulong Marcos ang ating budget. Okay? Ay maraming umaalma, mga senador, mga analyst. Maraming umaalma, sinasabi na hindi naman daw talaga malinis. Sabi nga ni Senate President Soto, ito daw ang budget ngayon 2026 ay pinakamalinis sa lahat ng malinis. Pero itong si Amy Marcos ay sinasabi na hindi. Hintayin ninyo sa implementation. Diyan malalaman kung malinis. Okay? At sinasabi ito palang kinukundina natin itong ayuda, yung AKAP, AIX, lalo daw lumaki ang budget. Lalo daw lumaki ang budget sa kabila ng, di ba, ang COA naglabas ng report na sinasabi nila ito daw yung last year na pinamigay na ayuda ay meron daw hindi magandang tawag doon yung proseso, hindi maayos. Pini-question ng COA kasi nga hindi yata na susunod o walang maayos na procedure kaya pinilag ng COA. Okay? Nagtataka tayo di ba dapat ang ating gobyerno matuto? Okay? Di ba nga yung sa Vice President, yung confidential fund, yun po ay binigyan lang ng COA ng notice of disallowance, naging cost na ng kanyang naging dahilan ng kanyang impeachment. Pero ito, yung ayuda, kini-question ng COA, walang kibo ito mga magagaling, maingay sa pagdating kay BP Sara, pero tahimik naman pagdating sa administrasyon. Okay? Kaya tayo po ay nagdududa sa kanilang katapatan kung talaga ba sila ay totoong anti-corruption crusader o politika lang. Kasi biruan nyo yan yung pinamigay ng ayuda, kinisyon ng COA, bilyon-bilyon, samantala yung kay BP Sara 125 million lang, pero naging subject ng katakot-takot ng investigasyon sa Kongreso. Okay, tapos ngayon ginawa pang ebidensya daw laban sa impeachment. Samantala ito, wala silang pakialam. Kaya ang tingin natin sila po ay hipokrito. Ito, may pag-usapan natin mga kababayan ito kasi napapansin ko mga kababayan, parang lumamig na ang issue ng corruption sa flood control. Parang wala na wala nang yung mga senador sa pangunguna ni Soto, ni Ping Lacson na Blue Ribbon Chairman, wala na. Parang nagkatotoo ang ating hinalaan na gusto nilang pahinain, patayin ang issue. Parang ito na yun. Wala na ngayon, ang kasalukuyan maingay ngayon ay yung impeachment itong nakatakdang pagsampa ng panibagong impeachment sa
February 26 daw. Magsampa itong mga kritiko ni BP Sara. Ang impeachment laban sa kanya. Ay yan po ngayon Yan po ngayon ang pinapaingay nito mga kritiko ni BP Sara ng mga Duterte. Okay? Meron nga dito isang dating senador ay parang hindi na malaman kung ano ang gagawin. Sa tuwing magsasalita ay puro Duterte na lang ang lumalabas sa kanyang bunganga. Katulad po nito itong si dating Senador Trillanes, meron kasi akong nabasa dito na post, no? Hindi ko alam kung ito ba talaga galing sa kanya o hindi. Okay? Ito nakalagay sabi dito itong 2026, sabi niya di umano. Kinukot ko lang ito binabasa ko lang mula sa Facebook. Social media Sabi dito itong 2026 make or break na to. Kasi kumbaga pagka hindi mapanagot yung mga Duterte, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas to lead up 2028 election. Sa makatuwid ay ang kanilang focus pigilan ang mga Duterte, si BP Sara, na tumakbo sa 2028. Dahil siguradong pag nakatakbo si BP Sara ay hindi nila mapipigilan. Talagang sa kangkungan sila pupulutin. Kangkungan. Sigurado yan, sigurado. Kasi kita nyo naman sa kabila po ng paninira laban kay BP Sara, demolition job, kung ano-ano ng mga paninira, pero tingnan nyo naman tumataas po ang kanyang trust rating sa survey. So ibig sabihin hindi effective itong mga paninira sa kanya. Demolition job, katakot-takot simula 2023 inumpisa na po na atakehin ang mga Duterte, si BP Sara. Pero wala epic ang kanilang paninira. Kaya napapansin ko naisip ko ito kung bakit gusto nilang i-impeach si BP Sara para mapigilan tumakbo. Kasi nga ginawa na lahat Ginawa na lahat na paninira. Nanatiling matibay si BP Sara. Kasi alam mo rin mga kababayan ibig sabihin yan, alam ng mga tao na itong ginagawa ng kanyang mga kritiko ay politika lamang. Kaya ang mga tao, mga Pilipino, alam na. Hindi na sila naniniwala. Di ba? Kasi iniisip ko mga kababayan hindi na ito bago Di ba nung panahon ni dating Vice President Binay, ginawa din sa kanya yan. Dahil si Binay planong tumakbo bilang presidente at siya po ay nahunguna sa survey that time, katakot-takot na paninira, investigasyon sa Senado ang hinarap ni Binay. Si Binay dahil sa katakot-takot na paninira, investigasyon, dumaos-dos ang kanyang rating, ang kanyang trust rating. Okay? Dumaos-dos. Pero si Binay po, dahil nga po ay dumaos-dos ang kanyang trust rating, hindi na po siya sinampahan ng impeachment. Kasi nga nakita na ng mga kritiko niya, mga naninira sa kanya, bumagsak na. Okay? Kaya hindi po nasampahan ng impeachment noon si Binay. Pero this time kay BP Sara, dahil nga nakita ng mga kritiko na baliwala, walang epekto ito paninira sa kanya, ito ngayon ang impeachment. Kaso-kaso. Hindi ba makita nyo sa social media kung ano-ano, mga nagsasabi ng mga trolls, wala naman base yan, kwentong kotsero lang, wala naman sila alam. Kaya ito ngayon ang kanilang gagawin, i-impeach nila si BP Sara kasi hindi kayang ibagsak sa paninira lang Okay? Baka sakali sa impeachment magtagumpay sila. Pero sa akin palagay kapag ang mga congressman, senador, pagka sila po ay naging
nagbase lamang sa ebidensya, sa tingin ko, malabo ma-impeach si VP Sara, malabong matanggal si VP Sara sa pagka-Vice President. Okay? Alam po ninyo ha, itong mga tao kasi ito, mga kritiko ni VP Sara, mga Duterte, sinasabi nila, nung panahon daw ni Tatay Digong, sinupil daw ang karapatan pantao, yung karapatan sa pamamahayag, freedom of speech, sinupil daw, niyurakan daw, niriyakan. At tawag doon, niyurakan, yung. Pero, kung ating unawain, ating intindihin mabuti, itong ginagawa ng mga kritiko ni VP Sara ha, okay? Gusto nilang tanggalin si VP Sara, pigilan si VP Sara sa pagtakbo sa 2028. Okay? Gusto nilang pigilan si VP Sara. Ngayon, kung isipin natin mga kababayan, pag tinanggal si VP Sara sa pagka-Vice President, siyempre, sa pamamagitan ng impeachment, bawal na po siyang tumakbo sa 2028. Ngayon, ang mga tao, ang mga tao gusto si VP Sara ang maging presidente sa 2028. Ngayon, kung tatanggalin nila si VP Sara, pigilan nilang tumakbo, ibig sabihin nun mga kababayan, tinanggalan nila ng karapatan ang tao na mamili kung sino ang gusto nila. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sinasagasaan nila. Nilalabag nila ang karapatan ng publiko, ng botante, na mamili kung sino ang gusto nila. Di ba yan ay pagyurak sa karapatan ng publiko na mamili kung sino ang gusto nila? Yun po yun eh. Di ba? Bakit mo pipigilan ang isang kandidato na gusto ng tao? Kung ating intindihin mga kababayan na, ganun po ang nangyayari, ganun po ang gusto nila mangyari. Di ba? Pero kung salita sila, kala mo naman aping-api sila. Ginagawa nilang mga tao. Ganun po ibig sabihin nun, mga kababayan. Ang ating kalayaan mamili kung sino ang gusto nating iluklok sa Malacanang, hahadlangan nila. Sa pamamagitan ng pagtanggal, pag-impeach sa sitting Vice President na gusto niyang tao, mahal ng tao. Di ba? Meron pa nga yung mga nagsampa ng plunder case labang kay VP Sara noong mga nakaraang buwan. Okay, sabi nila, hindi ko na babanggitin ang pangalan, sabi, kung wala daw tinatago si VP Sara, buksan niya, ipakita niya kanyang bank account. Ang bira, anak ng tota. Isipin niyo ba naman saan kayo makakita na nagdemanda ng plunder sa isang Vice President, tapos ang hahanap ng ebidensya yung dinidemanda. Ang bira ito. Akalain mo ba? Para daw wala tinatago, kailangan pakita ni VP Sara, kaya magpirma ng Weber, bang si Crisilo, para patunayan na wala tinatago. Akala naman nila siguro kay VP Sara uto-uto. Uto-uto. Ang bira kayo. Pinatatawa nyo kami, ginagawa nyo kami mangmang Kung kayo magsasampa ng kaso, nagdidemanda kayo, dapat may ebidensya kayo. Hindi yung uutusan nyo yung ombudsman, uutusan nyo yung tao na didemanda nyo na ipakita siya yung maghanap ng ebidensya para sa inyo o laban sa kanya. Ang galing nyo naman. Parang napaka-special ninyong nilalang, mga kababayan.
Ang bira ito. Ha? Eh, ibang klase itong mga kritiko ng mga Duterte, lahat na lang ng propaganda ginagawa nila. Ayaw lumaban ng patas. Oo. Ha? O ito mga kababayan na kasi nga kanina nabanggit ko yung budget ngayong taon for year 2026 ay aprobado na po. Napirmahan na ni Pangulong Marcos. Okay? Kaya hindi pa natapos ang issue, no? Ang katanungan doon sa budget nung nakaraang taon, yung budget 2025 budget na kwinisyon, dinimanda ng kritiko, no, ng mga lumalaban sa corruption, yung sinasabing damos, corrupt budget, sabi ni Drilon, ay yung budget noong 2025. Dinimanda sa Supreme Court. Okay? Ngayon, mga kababayan na, ang daming tanong doon na hindi pa na paliwanag ng Malacanang. Ito nga si Erisi, nagtataka kung bakit, no? Ito, sabi ni Erisi, pakinggan nyo mga kababayan Pakinggan po ninyo itong sinasabi ni Erisi tungkol doon sa mga insertion, katakot-takot na insertion, no? Mula noong umupo si Pangulong Marcos 2023, 2024, 2025. Kaya sabi ni Erisi, paano nangyari? Bakit inaprubahan, pinalusot ni Pangulong Marcos ang katakot-takot na insertion sa panahon niya? Ito po, pakinggan po ninyo si Erisi. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero itong 3 taon, nung 19th Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot. Ayan po ang sabi ni Erisi. Sabi ni Erisi, wala pang Pangulo, no? Wala pang Pangulo ang pumayag na palusutin ang katakot-takot na insertion halos higit trilyon. Wala pa raw, sabi ni Erisi. Kay BBM lang. Kaya ang tanong ni Erisi, bakit pumayag si Pangulong Marcos na balahurain ng Kongreso ang budget niya? Bakit niya pinalusot? Oo. Kaya tayo din po ay nagtatanong, no, o napaisip kung bakit nga ba? Bakit nga ba si Pangulong Marcos kaya inaprubahan, no, itong 2025 budget na hindi 2025, mula 2023, 24, 25, sabi ni Erisi. Bakit pinalusot ni Pangulong Marcos? Bakit niya pinayagan ang Kongreso na balahurain? Ako po napaisip bakit nga ba? Oo. Naisip ko mga kababayan, ang budget ay masasabi natin na president budget na yun. Para sa kanyang proyekto. Tapos binalahura ng Congress. Ibig sabihin noon, dahil binalahura ng Congress ang budget ng Pangulo, apektado ngayon ang mga proyekto ng gobyerno. Tapos pinayagan ni Pangulong Marcos. Di ba? See? Kaya nga sabi ni Erisi, wala pang Pangulo ang pumayag na balahurain ng Kongreso ang budget. Mula kay Aquino, mula kay Ramos, sino ba yun?
kay Pinoy, kay Gloria, kay Pinoy, okay? Kay dating Pangulong Duterte. O, sabi ni Eresi, ito si Eresi mga kababayan, dilawan ito pero ako hanga sa kanya sa kapagkat ano siya patas po siya, hindi po siya katulad ng mga dilawan, ibang dilawan na namumuliti ka lang. Ito si Eresi hindi, patas po siya. Kaya kahit dilawan si Eresi, siya po ay hinangaan ko mga kababayan. Okay? Ngayon, sabi ni Eresi bakit nga ba? Pumayag si Pangulong Marcos. Ako naisip ko mga kababayan dalawa lang. Dalawa lang ang aking naiisip. Di kaya hindi alam ni Pangulong Marcos ang kanyang ginagawa. Kung bakit niya pinayagan ang Kongreso na balahurain ang kanyang budget. Kung bakit pinayagan niya ang Kongreso na sirain ang budget. Alam naman niya na maapektuhan ang kanyang mga proyekto. Ang proyekto ng gobyerno. Kung alam niya. Paano pag hindi? Kaya, ganun ang nangyari. Sa akin palagay mga kababayan iniisip ko lang kung bakit. Ako na po ang nag-iisip. Naghanap ng katanungan ng kasagutan sa aking tanong. Ako na naghahanap ng kasagutan sa aking tanong. Pangalawa, kung bakit siya pumayag na palusutin itong mga trillion na insertion, di kaya kasabwat si Pangulong Marcos. Dalawa lang yun mga kababayan. Di kaya kasabwat siya. Kaya niya pinalusot. Okay? Oo. Yan lang po aking mga naisip. Kasi mahalaga yun Mahalaga na protektahan mo ang budget mo dahil yan po ay para sa bayan, para sa pangailangan ng tao, pangailangan ng bayan, mga proyekto. Mahalaga po yun diba? Tapos nga sabi ni Pangulong Marcos, nung pumutok ang katakot-takot na corruption, sabi niya, siya daw ang nagsimula nito. Bakit siya sa kanya binibintang? Bakit siya sinisisi? Pambihira ito. Kasi Mr. President, ikaw ang Pangulo. Ikaw ang Pangulo, nasa iyong mga kamay kung paano mo protektahan ang budget ng bayan. Di ba? Pero dahil sa kapabayaan mo, baka hindi mo alam o kasabot ka, ganun ang nangyari. Tapos kunyari, hugas kamay ka. Di ba? Alam po ninyo mga kababayan na kapag tayo po ay tutulog-tulog, mangmang, maniwala tayo sa sinasabi ng Pangulo na wala siyang kasalanan mga kababayan. Okay? So ito po mayroon pa tayo pag-uusapan mga kababayan ito kasing kababayan natin ay sila po yung maingay, galit sila. Di po ba ang ginawa ni Trump yung Venezuela binomba. Hinuli itong presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro dahil daw ay nagmamanufacture ng cocaine. Tapos binibinta sa Amerika, sa US. Ayun na sabi ni Trump Kaya naisip niyang hakbang ay hulihin si Maduro. Kasi nga matagal na yan Matagal na yan may wanted itong si Maduro sa US. Malas siya si Trump naging presidente na mayroong isang masabi natin yagbuls. Yagbuls. Bagamat masasabi natin na ang ginawa ni Trump ay paglusob sa Venezuela at paghuli sa presidente ng Venezuela ay masasabi natin na labag sa international law. Yan sabi ng eksperto tayo, hindi naman tayo abogado, kaya nagbabase lamang tayo sa mga sinasabi ng mga expert.
labag daw sa international law ang ginawa ni Trump. Okay? Ha? So ngayon, mga kababayan, itong ating mga kapwa Pinoy, umaalma sila sa ginawa ni Trump. Kita nyo, nag-rally ng mga militanteng grupo. Kinokondina nila si Trump, ang Amerika. Okay? Samantala, yung mga kababayan ni Maduro doon sa Venezuela, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na dinampot ng US itong kanilang presidente, sinasabi nila drug lord, diktador, ha? Tuwang-tuwa sila. Nasa kalye sila, nagsasayawan. Pero ang mga Pinoy, ito nag-rally. Galit sa ginawa ni Trump. Ang bira ito. Bakit nagtataka ako? Bakit? Yung mga kababayan mismo ni Maduro, tuwang-tuwa na siya hinuli, pero ang mga Pinoy, galit na galit. Iba klase, no? Mga Pinoy. Sila ang apektado. Ito katulad nito, itong Makabayan Black, sino ba ito? Itong si Tinyo. Tinyo. Nakalagay dito, binabasa ko lang, Sabi niya, Makabayan, hinimok si Pangulong Marcos na makiisa sa Venezuela at tumindig sa soberenya. Wow! Ito pa si Dilima, Si Dilima naman, nasabi ni Dilima dito, ito po, nababasa ko lang, nakapost ito sa Facebook. Mula ito sa galing po ito sa GMA7. Balita ng GMA7, ito pa. Sabi ni Dilima, di umano, Okay? Maliit. It is most regrettable that the United States under Trump has once again regressed into aggressor state. The attack on Venezuela, abduction of President Maduro undermines the role-based international order, thus setting a terrible precedent of heightened aggression by superpower. So kinukundina niya itong ginawa ni Trump. Mula po yan sa GMA News. Ito pa, sabi pa niya dito, ito naman po ay post, hindi po ito galing sa GMA News, Ito po ay Facebook, post lang sa Facebook. Okay, sabi niya, Dilima, sinabing epektado ang Pilipinas sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Ano ibig sabihin? Bakit epektado? Okay. Ako naisip ko, bagamat sinasabi nila na labag daw sa international law, pero ako para sa akin, maganda yung ginawa ni Trump Kasi di ba sinasabi nga itong si Maduro daw ay nagmamanufacture ng droga, cocaine. So ibig sabihin noon, dahil nawala yung drug lord, mawawala din yung o hindi man mawala, mabawasan man lang yung supply ng droga sa kalye. Di ba? Di ba maganda yun? Di ba dapat matutuwa tayo? Pero si Dilima, si Tinyo, nag-aalala sila. Yung mga militanteng grupo, Makabayan Black, galit sila. Okay? Ngayon, naisip ko mga kababayan na, iniisip nila, nag-aalala sila sa ginawa ni Trump na paglabag daw sa international law. Soberenya. Okay? Naisip ko mga kababayan, yun pong sinapit ni dating Pangulong Duterte na basta-basta na lang dinampot ng kapulisan dahil daw may warrant of arrest mula sa ICC na hindi naman dumaan sa proper court. Di ba yun din po ay paglabag sa ating soberenya? Di po ba? Bakit itong mga taong ito, tuwang-tuwa sila sa sinapit ni dating Pangulong Duterte? Kung pinaglalaban nila ang soberenya, yun po kababayan mismo nila.
Pilipino, dating presidente, Duterte. Oh. Ay ang Pilipinas po hindi na membro ng ICC. O ito na lang, halimbawa, itong si Putin, ang Prime Minister ng Israel, ang Russia po hindi naman member ng ICC yan, ang Israel. Pero nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. So, di ba paglabag yun sa soberenya, bakit tahimik sila dun? Ngayon, dito sa ginawa na ni Trump sa Venezuela, galit sila, nag-aalala sila. Di ba lumalabas na parang double standard? Na kapag ayaw nila, kalaban nila, okay lang yan. Balahurain ng banyaga. Okay lang yan. Bastusin ang soberenya ng Pilipinas. Kalaban naman nila sa politika eh. Parang ganun po ang lumalabas mga kababayan. Kaya tayo po ay nakikita natin, no? Nararamdaman natin na itong mga taong ito ay walang paninindigan. Ang kanilang paninindigan depende lamang sa kanilang interes. Yun. Kapag ang kanilang interes ay nasagasaan, doon sila maninindigan. Pero kapag ang interes ng bayan, lalo pagkakalaban sa politika, tuwang-tuwa sila. Oo. Tuwang-tuwa sila mga kababayan. Tawag po dyan, hipokrito.